Si Sofia Del Valle ang reyna ng kalsada sa Barangay Dapdapan. Bilang reyna ng Sabaw, kilala siya sa kanyang busilak na puso at ang kakaibang diskwento ng mga nagagandahang lalaki. Ngunit paano kung ang gusgusing construction worker na laging binobonusan niya ng ulam ay di pala ordinaryong manggagawa? Si Samuel Benavista ay isang bilyonaryong sawang-sawa na sa malamig na pader ng kanyang boardroom. Sa paghahanap ng kahulugan ng buhay, nahanap niyang sarili sa isang maliit na karinderya at sa isang babaeng hindi lang tiyan ang pinupuno, kundi pati na rin ang kanyang puso. Isang lihim na pagkatao, isang mapaglarong tadhana. Sa mundong puno ng pretensyon, sapat na ba ang pag-ibig para pagtapatin ang dalawang pusong magkaibang antas sa buhay? Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na sarap ng buhay ay wala sa mamahaling restaurant, kundi sa tabi ng taong nagbibigay sa iyo ng libreng sabaw. Ang barangay Dapdapan ay hindi natutulog. Sa bawat kanto may maririnig kang ingay, mula sa tilaok ng manok sa madaling araw hanggang hiyawan ng mga tambay sa tapat ng sari-sari store pagsapit ng gabi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng komunidad na ito, may isang lugar na nagsisilbing puso ng lahat. Ang karinderya ni Tia Baby. Sa gitna ng usok na nagigisa at bango ng bagong saing na kanin, doon nagrereyna si Sofia Del Valle. Si Sofia, o mas kilala sa bansag na Inday Libreng Sabaw, ay 25 taong gulang na dalaga na tila laging may bitbit na sariling araw sa kanyang mga ngiti. Sa barangay Dapdapan, siya ang paborito ng lahat. Di lang dahil sa kanyang ganda na kahit balot ng apron at bahagyang may uling sa pisngi ay lutang pa rin, kundi dahil sa kanyang busilak na puso. Sofia, yung order kong dinuguan, pakidagdagan naman ang laman. Alam mo namang paborito yan ng asawa ko. Sigaw ni Aling Marites mula dulo ng mahabang mesa. Opo, Aling Marites, pero bawas-bawasan ang pagkain ng taba ha. Baka sa sunod high blood nang iuwi ninyo, di lang ulam. Sagot ni Sofia sabay tawa. Gamit ang kanyang malaking sandok, naglagay siya ng extra laking serving sa mangkok ng matanda. Dito sa karinderya may sinusunod na unwritten law ang mga suki. Ang dami ng ulam nakadepende sa iyong pagkatao. Kapag ang customer kilalang masungit o kuripot, sakto lang ang takal. Pero kapag ang customer ay gwapo o kaya naman pagod na manggagawan, halatang kailangan ng lakas, doon lumalabas ang pagiging mapagbigay ni Sofia. Kaya ang bansag sa kanya, Inday Libreng Sabaw. Dahil sa bawat plato laging may kasamang libreng extra. Libre ang ulam kapag gwapo, pero pag pangit, eto, sabaw lang para sa'yo, Totoy. Biro niya sa isang batang tagahatid ng dyaryo na palaging nangungulit sa kanya. Grabe ka naman, Ate Sofia. Pogi naman ako sabi ni nanay. Sagot ng bata habang humihingi ng dagdag sabaw. Sige na, sige na. O, eto't may kasama pang isang pirasong hotdog. Mag-aral kang mabuti, sabi ni Sofia habang kinukuskos ang ulo ng bata. Para kay Sofia, ang pagtitinda sa karinderya ay hindi lamang trabaho. Ito ang kanyang buhay. Matapos pumanaw ang kanyang mga magulang, si Tia Baby nang nag-aruga sa kanya. At ang karinderyang to naging saksi sa kanyang paglaki. Bagamat simple ang buhay, kontento na siya. Tanging hiling lang niya makahanap na isang lalaking hindi lamang siya mamahalin, kundi tatanggapin din ang amoy bawang at amoy patis niyang mundo. Ngunit sa tanghaling yon, kakaiba. Habang abala si Sofia sa pag-ayos ng mga nakahilerang tray ng ulam mula sa kumikinang na asadong baboy hanggang sa nagmamantikang kare-kare, isang aninong huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Isang lalaking nakasuot ng madungis na reflector vest. May mga bakas ng semento sa braso at may dalang luma at kupas na helmet. Ngunit nang mag-angat to ng tingin upang tingnan ang menu, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng lalaki matalas, malalim at tila may dalang kwento na hindi bagay sa isang ordinaryong construction worker. Isang order ng kanin at kahit anong ulam na may maraming sabaw, sabi ng lalaki. Ang boses ay baritono at buo. Isang boses na tila sanay mag-utos, hindi humingi ng ulam. Napahinto si Sofia, nginitian ang lalaki. Isang ngiting mas matamis pa sa leche plan na tinda nila. Bago ka rito, kuya. Ngayon lang kita nakita dito sa Dapdapan Tumango lang ang lalaki. Bahagyang iniwas ang tingin. Opo, doon ako sa itinatay yung building sa kanto. Yung malaking kondo? Sabi ni Sofia habang kumukuha ng pinakamalaking mangkok. Dahil bago ka at dahil mukha kang mabait, bibigyan kita ng special welcome toppings ko.
Di alam ni Sofia ng lalaking nasa harap niya na may mancha ng grasa sa kuko ay walang iba kundi si Samuel Benavista, ang bilyonaryong nagmamayari ng gusaling tinatayo sa kabilang kalsada. Si Samuel Benavista ay hindi sanay sa init. Sanay siya sa de-aircon opisina, sa telang galing sa Italia at sa mga taong yumuyukod bawat pagdaan niya. Pero ng tanghaling yon, habang tumatagaktak ang pawis sa ilalim ng suot na construction vest, naramdaman niyang isang uri ng kalayaan na matagal niya nang kinalimutan. Sa mundo ng korporasyon, siya ang Iron King. Sa isang pirma, libo-libong trabaho ang nalilikha o nawawala. Ngunit sa likod ng mga salaming dingding ng Buenavista Group of Companies, nararamdaman ni Samuel na unti-unti siyang kinakain ng sistema. Gusto niyang malaman ang pundasyong tinatayo niya ay matatag pa rin ba sa mata ng mga taong tunay na nagpapagal. Kaya naman sa loob ng isang buwan, nagpasya siyang magpanggap na isang hamak na laborer sa sarili niyang proyekto sa Barangay Dapdapan. Ito na ang special welcome sabaw mo, Kuya Sam. Nagulat si Samuel nang ilapag ni Sofia ang isang mangkok na halos umapaw sa dami ng laman. Hindi lamang to basta sabaw, may malaking piraso ng baka, may gulay na sariwa at may sipa ng sili na talagang gigising sa iyong diwa. Sobra naman yata to, Sofia, puna ni Samuel. Tumingala at muling nakasalubong ang mata ng dalaga. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan bilang isang bilyonaryo na may pakinabang, kundi bilang isang taong mukhang nagugutom. Nako kuya, dito sa Dapdapan ako ang reyna ng libreng sabaw. Naniniwala kasi ako na ang sabaw parang pagmamahal yan eh. Dapat binibigay ng kusa, mainit at walang hinihinging kapalit. Sagot ni Sofia habang nagpupunas ng mesa sa tapat niya. Naupo si Samuel, humigop ng sabaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa mga fine dining restaurants na pinupuntahan niya, ang mga soup madalas na may pangalang hindi niya mabigkas. Pero ang sabaw ni Sofia may lasa ng tahanan. Bakit reyna ng libreng sabaw? Tanong ni Samuel. Sinusubukang pahabain ang usapan. Kasi ang ulam may presyo, pero ang sabaw yan ang pampalubag loob. Paliwanag ni Sofia habang nakapamewang. Maraming construction worker ang pumupunta rito. Pagod, stress, kulang ang budget. Kaya ginagawa ko kahit isang order lang ng kanin at isang pirasong galunggong, nilulunod ko sila sa sabaw na may maraming toppings para kahit papano maramdaman nilang special sila. Natigilan si Samuel. Ang mga empleyadong tinitingnan niya lang bilang mga numero sa payroll, dito sa karinderya ni Sofia ay tinatrato bilang mga hari. Hindi ka ba nalulugi? Tanong ulit ni Samuel. Tumawa ng malakas si Sofia, isang tunog na tila musika sa pandinig ng bilyonaryo. Kuya Sam, ang yaman hindi lang nasa pitaka. Kapag kita kong busog at nakangiti ang mga tao dito, pakiramdam ko akong pinakamayamang babae sa mundo. Oh, bakit tinititigan mo ko? Gwapo ka sana pero mukhang masyado kang seryoso. Higop na. Napangiti si Samuel, isang tunay at tapat ng ngiti. Sa loob ng 30 minuto nakalimutan niya ang mga stocks, ang mga meeting at ang mga kaaway sa negosyo. Tanging mahalaga ay ang mainit na sabaw, ang ingay ng barangay Dapdapan at ang babae na nasa harap niya na walang takot magbigay ng higit na inaasahan. Habang naglalakad pabalik sa site, lumingon si Samuel sa maliit na karinderya. Alam niyang simula pa lamang ito. Di lang siya babalik para sa libreng sabaw. Babalik siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nahanap niya ang isang taong nakikita siya nang hindi gumagamit ng pera bilang lente. Di na kailangan dumaan ng isang linggo para mapansin ng buong barangay Dapdapan ang pagbabago sa routine ni Sofia. Kung dati mabilis siyang mag-asikaso para makapagpahinga sa hapon, ngayon ay tila laging nakabantay sa kanyang mga mata sa kanto kung saan lumalabas sa mga construction workers mula sa side ng Buenavista Tower. Inday, yung asado ko. Ba't parang mas maraming sabaw kaysa karne? Akala ko ba rin na ka ng libreng sabaw? Bakit parang nagtitipid ka na sa amin? Biro ni Manggardo, ang veteran tricycle driver sa lugar. Napakamot sa ulo si Sofia, halatang lipad ang isip. Ay, pasensya na, Manggardo. Eto, dagdagan natin ng isang pirasong itlog. Huwag kayong maingay ha. Baka marinig ni Tia Baby. Sus, kanina ka pa tingin ng tingin sa kanto, Sofia eh. Sino bang hinihintay mo? Yung bagong trabahador na si Sam? Sabat ni Aling Tessie na kasalukuyang nag-aalis ng balat ng bawang sa tabi. Gwapo nga pero mukhang walang pera. Daig pa ang basang sisiw kung titingnan.
Nako, Aling Tessie, di naman perang basehan ng lahat eh. Depensa ni Sofia habang pilit tinatago ang pamumula ng pisngi. Mabait yung tao, tahimik at higit sa lahat marunong magpasalamat. Eksaktong alas 5 ng hapon, dumating si Samuel. Gaya ng dati, suot niya ang madungis na vest at ang helmet na tila naging taming niyang laban sa mundo. Pero sa pagkakataong to, hindi lang siya basta pumasok. May dala siyang isang maliit na plastic na may malamig na soft drinks. Para sa'yo, maikling sabi ni Samuel habang nilalapag ang inumin sa counter. Mainit ang panahon, ba't kailangan mo rin ng extra relief? Dapat tigil ang lahat sa pagkain. Ang mga tambay ay nagkatinginan. Si Sofia para nakakita ng artista. Salamat Kuya Sam, pero di ba dapat ako nagbibigay sa'yo? Ikaw to nagtatrabaho sa ilalim ng araw eh. Maliit na bagay kumpara sa libreng sabaw mo kahapon, sagot ni Samuel. Umupo siya sa dulo, malayo sa ingay ng iba, pero hindi siya tinitigilan ni Sofia. Kinuha ng dalaga ang pinakamagandang plato, ang platong walang lamat at nilagyan to ng espesyal na luto ni Tia Baby na Bicol Express. O eto, wag mong sasabing binigay ko to ha, sabihin mo na lang promo. Ang bulong ni Sofia habang inilalagay ang mangkok ng sabaw na punong-puno ng buto at kulay. Habang kumakain si Samuel, pinagmasdan niya si Sofia mula sa malayo. Nakikita niya kung paano to makipag-ugnayan sa mga tao, walang kaplastikan, walang agenda. Sa boardroom ng Bonavista Group, bawat salita ay may kalkuladong kapalit. Pero dito ang isang mangkok ng sabaw ay sapat na para magkaroon ng bagong kaibigan. Ngunit hindi lahat natutuwa. Si Brando, ang siga sa kanto na matagal nang nanliligaw kay Sofia, ay masamang nakatingin kay Samuel mula sa kabilang lamesa. Hoy, baguhan! Sigaw ni Brando. Masyado kayatang nilalambing ng aming reyna. Baka nakakalimutan mong utang lang ang pambayad mo rito. Tumigil si Samuel sa paghigop ng sabaw. Ang kanyang mga mata na dating maamo kay Sofia ay biglang nagniningning ng otoridad. Ang tingin nagpapaiyak sa mga subcontractors niya. Pero bago pa siya makapagsalita, humarang na si Sofia. Brando, kung wala kang magawang matino, doon ka sa kabilang karinderya. Dito sa amin patay-patay ang lahat at si Sam, siya ang VIP ko ngayong araw dahil hindi siya bastos na tulad mo. Napahiya si Brando at umalis nang bumubulong. Lumingon si Sofia kay Samuel. Pasensya ka na ron, Kuya Sam ha. Ganun lang talaga mga tao dito, protektado lang nila ako. Salamat Sofia, sabi ni Samuel. Ang boses tila may halong paghanga. Pero hindi mo kailangan makipag-away para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, reyna ako dito. Ang reyna pinoprotekta ng kanyang mga paboritong suki. Nang gabing yon, habang nakasakay si Samuel sa kanyang luxury SUV na nakaparada 3 kantong layo mula sa dapdapan, di niya maalis sa isip ang mukha ni Sofia. Ang bilyonaryong sanay sa ginto, tila natutunaw sa simpleng kabutihan ng isang tindera ng sabaw. Sabado ng gabi at may munting pagdiriwang sa barangay Dapdapan. Di naman to ang opisyal na kapistahan ng patron kundi ang anibersaryo ng pagkakatatag ng samahan ng mga tricycle driver at laborer sa lugar. Dahil dito ang karinderya ni Tita Baby ay naging sentro ng handaan. May mga dekorasyong banderitas na gawa sa recycled na plastic at may tugtugan ng videoke na maririnig hanggang kabilang kanto. Si Sofia, gaya ng inaasahan, ang star player ng gabi. Nakasuot na isang simpleng bestidang bulaklakin na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Busy siya sa pagsasali ng inumin at pag-aayos ng mga plato pero ang kanyang mga mata ay panakanakang sumusulyap sa bukana ng barangay hall. Hahanapin mo pa ba? Ayun na siya oh. Paranokso ni Tia Baby habang may bitbit na tray ng biko. Napalingon si Sofia at nakita si Samuel. Sa pagkakataong to, hindi siya naka-construction vest. Nakasuot siya ng isang simpleng puting t-shirt na bagamat mukhang luma ay bakas ang tikas ng kanyang katawan. Hindi alam ng mga tao na ang t-shirt na yon ay gawa sa mamahaling Egyptian cotton. Mukha lang luma dahil sa weathered style nito na usong-uso sa mga high-end brands. Kuya Sam, akala ko hindi ka darating. Masayang salubong ni Sofia. Agad na tong hinila patungo sa isang bakanting silya sa harap mismo ng karinderya. Hindi ko pwedeng palampasin ang libreng sabaw ng reyna, biro ni Samuel, bagamat ramdam niya ang paniningkit ng mga mata ng ilang kalalakihan sa paligid.
Espesyal ang gabi ngayon kaya wala munang sabaw. Pero meron tayong special batch ng kaldereta at pansit, sabi ni Sofia, habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Samuel. Sa pagkakataong to, hindi lang toppings ang binigay niya. Punong-puno ang plato ng lalaki. Habang kumakain lahat, naupo si Sofia sa tabi ni Samuel. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-usap sila nang di nagmamadali ang lalaki pabalik sa trabaho. Bakit ka nga pala napunta rito sa dapdapan, Sam? Sa itsura mo parang di ka naman sanay sa gantong ingay. Tanong ni Sofia habang minamasdan ng mga batang naghahabulan sa kalsada. Natigilan si Samuel. Di niya pwedeng sabihin na siya ang may-ari ng tinatayong skyscraper sa dulo ng kanto. Gusto ko lang makakita ng ibang perspektibo. Sa pinanggalingan ko, lahat mabilis, lahat may presyo. Dito kahit maingay, ramdam mo na buhay ang mga tao. Ngumiti ng malungkot si Sofia. Alam mo, ang tatay ko, construction worker din dati. Sa isang malaking project din siya nagtrabaho. Isang gabi umuwi siyang may sakit pero di siya tumigil sa pagtatrabaho dahil kailangan naming pambayad sa upa. Sabi niya, Inday, basta may mainit na sabaw sa hapag, kaya natin to. Pero sa sobrang pagod at kawalan ng maayos na benepisyo, di na siya nagising isang umaga. Napatingin si Samuel kay Sofia. Ramdam niyang pait sa boses nito. Kaya ganito na lang ako sa inyong mga trabahador. Pagpapatuloy ni Sofia habang pinupunasan ang luhang muntik ng pumatak. Ayokong may nagugutom. Ayokong may nakakaramdam ng baliwala sila. Ang mangkok ng libreng sabaw, maliit na bagay lang yan. Pero baka yan ang kailangan ng isang tao para masabing kaya pa niyang lumaban bukas. Tila tinusok ang puso ni Samuel. Bilang CEO, ang tinitingnan niya lang ang deadlines at profit margins. Ngayon lang niya na-realize ang bigat ng bawat sementong dala ng kanyang mga tauhan at ng mga pamilyang naghihintay sa kanila. Sofia, napakabuti mong tao. Bulong ni Samuel. Di niya na napigilan ang kanyang sarili. Inawakan niya ang kamay ni Sofia na nakapatong sa mesa. Sana lahat ng tao sa itaas marinig ang sinasabi mo. Bago makasagot si Sofia, biglang tumugtog ang isang mabagal na kanta sa videoke. Ang mga tao ay nagsimulang magkantsawan. O Sam, isayaw mo naman ang reyna namin, sigaw ni Manggardo. Nag-alinlangan si Samuel, pero nung makitang nanunuksong ngiti ni Sofia, tumayo siya at nilahad ang kanyang kamay. Sa gitna ng maingay at magulong barangay dapdapan, sa ilalim ng makukulay na banderitas, nagsayaw ang milyonaryo at ang tendera. Sa sandaling yon, walang titulo, walang pera at walang sikreto. Ang tanging nararamdaman nila ay ang init ng kamay ng isa't isa at ang pangako na isang bukas na puno ng pag-asa. Ngunit sa dilim, hindi kalayuan sa kanila, isang itim na sasakyan na nakaparada. Sa loob nito, ang sekretary ni Samuel ay balisang naghihintay. May mahalagang balitang kailangan malaman ng bilyonaryo. Isang balitang maaaring sumira sa simpleng mundo na binuo niya kasama si Sofia. Ang umaga sa barangay Dapdapan ay nagsimula sa karaniwang gulo. Pero para kay Samuel, ang bawat kalansing ng sandok ni Sofia sa kawali ay tila musika na mas masarap pakinggan kaysa anumang symphony sa CCP. Kasalukuyan siyang tumutulong kay Sofia sa pagbubuhat ng mga sako ng uling. Isang gawaing kagugulat ng kanyang board of directors kung makikita siya. Kuya Sam, dahan-dahan lang, baka mapunit yung t-shirt mo. Paalala ni Sofia habang nagpupunas ng pawis sa noo. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko na yan. Sanay ako sa hirap eh. Sanay din ako, Sofia. Huwag mo akong ituring na parang kristal. Sagot ni Samuel sabay ngiti. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung gaano kasarap sa pakiramdam ang mapagpawisan dahil sa pagtulong, hindi dahil sa pressure ng multi-milyong kontrata. Ngunit ang katahimikang yon biglang nabulabog. Isang makintab at bagong puting SUV ang huminto sa tapat ng karinderya. Agad napatigil ang mga tambay. Hindi karaniwan ang gantong sasakyan sa dapdapan maliban kung may politikong nangangampanya. Bumaba ang isang lalaking nakabarong. Hawak ang isang tablet at mukhang balisa. Ito si Mr. Tanaka, ang head architect ng Buena Vista Tower at ang kanang kamay ni Samuel sa sahig. Excuse me? Sigaw ni Mr. Tanaka habang nakatingin sa kanyang GPS. May nakakakita ba rito sa aming CEO? Balita namin dito sa huling namataan sa area na to para sa isang surprise inspection? Naniga si Samuel. Nakatalikod siya kay Mr. Tanaka pero alam niya, isang lingon lang niya mabubuking na siya.
Mabilis siyang kumuha ng isang basahang madungis at ipinunas to sa kanyang mukha para lalong magmukhang ulingan. CEO, dito sa dapdapan? Tumatawang lumapit si Sofia sa sasakyan. Ay naku boss, baka naliligaw kayo. Ang tayong CEO dito si Tia Baby Chief Eating Officer. Nagtawanan ang mga tao pero hindi natawa si Mr. Tanaka. Lumingon siya kay Samuel na nooy abalang-abala sa pag-ayos ng mga sako. Hoy ikaw, construction worker. Nakita mo bang may-ari ng building na tinatayo ninyo? Kanina pa namin siya tinatawagan, hindi sumasagot. Dahan-dahang humarap si Samuel. Bagyang binaba ang kanyang sombrero para takpan ang kanyang mga mata. Binago niya ang tono ng kanyang boses. Ginawa niya tong mas paos at parang mas kanto pakinggan. Yung boss, kalalampas lang ho rito kanina. Sumakay ng tricycle papuntang kabilang barangay. May titingnan daw materyales. Pagsisinungaling ni Samuel habang nakayuko. Tricycle? Ang bilyonaryong si Mr. Samuel Benavista sasakay ng tricycle? Bulalas ni Mr. Tanaka tila hindi makapaniwala. Imposible? Bakit naman ho imposible? Sabat ni Sofia na ngayon nakapamewang na sa harap ng arkitekto. Dito sa dapdapan, kahit gaano ka pa kayaman, tao ka pa rin. At kung nagugutom ang CEO ninyo, baka gusto niyang bumaba dito para sa libreng sabaw. Masustansya to. Baka lumawak ang isip niya at dagdagan ng sahod ng mga trabahador niya. Napailing na lang si Mr. Tanaka at bumalik sa sasakyan. Abirudo dahil di mahanap ang kanyang boss. Nang makaalis ang SUV, huminga ng malalim si Samuel. Halos marinig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Grabe yung mga yun, no? Ani Sofia habang bumalik sa tabi ni Samuel. Kala mo naman kung sino? Porke nakakotse, akala lahat ng bahay makukuha sa sigaw? Buti na lang di tayo naabala sa pag-uuling. Tinignan ni Samuel si Sofia. Napagtanto niya kung gaano kalaking panganib ang kinakaharap niya. Kapag nalaman ni Sofia na siya ang masungit at mapagmataas na CEO na kinamumuhian nito, mawawala lahat ng tiwalang binuo nila. Sofia, tawag ni Samuel. Bakit Sam? Paano kung ang taong akala mo'y simple lang ay may malaki palang tinatago? Mapapatawad mo ba siya? Seryosong tanong ni Samuel. Napatigil si Sofia sa pag-aayos ng apron. Tinignan niya si Samuel ng diretso sa mata. Sam, sa dapdapan, hindi kami tumitingin kung ano nasa bulsa mo. Tumitingin kami kung paano mo kami tratuhin. Basta tapat ka at hindi mo ako ginagawang tanga, walang hindi mapapatawad. Ngumiti si Samuel pero may halong kaba. Alam niya, hiram na oras lang ang tinatamasa niya ngayon. Sa bawat mangkok ng sabay na binibigay ni Sofia, lalong bumibigat ang timbang ng sikretong dala niya. Maagang nabulabog ang katahimikan ng barangay Dapdapan na magkaroon ng problema sa delivery ng mga higanteng tubo para sa drainage system ng Bonavista Tower. Dahil sa makitid na kalsada at malambot na lupa, dulot ng ambon kagabi, bumao ng gulong na ng buhalang truck dahilan para magkabuhol-buhol ang trapiko at maharangan ang daanan ng mga residente. Naku, Sofia, di makakadaan ng mga suki natin Nakaharang yung truck sa kanto. Balisang balita ni Tia Baby habang nakatingin sa labas. Mabilis lumabas si Sofia at nakita ang kagaluhan. Ang mga foreman ay nagkakainitan ng ulo at ang driver ng truck tila malapit ng umiyak at takot masisante. Sa gitna ng gulo nakita ni Sofia si Samuel, tahimik na nagmamasid sa isang tabi. Sam, hindi ba doon ka nagtatrabaho? Tulungan mo naman sila baka magkaroon pa ng away dyan. Pakiusap ni Sofia. Tumango si Samuel. Ito ang pagkakataon na kailangan niyang gamitin ang kanyang talino nang hindi nagmumukhang CEO. Lumapit siya sa mga grupo ng nag-aaway na foreman. Hindi yan makukuha sa hila lang. Mahinahong sabi ni Samuel. Ang boses ay may otoridad na biglang nagpatahimik sa lahat. Kapag hinila niyo niya ng pilit na tamang likod ng truck sa poste ng kuryente, mawawalan ng ilaw ang buong dapdapan. Sino ka ba? Laborer ka lang dito, huwag kang makialam. Sigaw na isang hambog na supervisor. Ngunit hindi natinag si Samuel. Gagamit tayo ng counterweight. Ipunin lahat ng sako ng buhangin sa kabilang panig at yung crane sa likod wag itulak. Iangat ang stabilizer para magkaroon ng clearance ang gulong. Nagkatinginan ng mga engineer. Ang planong sinabi ni Samuel ay isang komplikadong physics calculation na tayong mga bihasa lang nakakaalam. Gawin nyo na. Ano pang hinihintay ninyo? Utos ni Samuel at sa hindi mapaliwanag na dahilan, sumunod ang lahat.
Habang sinasagawa ang operasyon, si Sofia naman hindi nagpaawat. Nagdala siya ng malaking pitsyel ng tubig at mga basong puno ng kanyang sikat na mainit na sabaw para sa mga trabahador na kanina pa hapo sa ilalim ng init at ulan. O eto, uminom muna kayo. Ang iinit ng ulo niyo eh. Mas mainit pa rito sa sabaw ko. Sigaw ni Sofia habang isa-isang inaabutan ng mga tao. Nang maiabot niya ang sabaw kay Samuel, nakita niya to, seryosong nakatingin sa truck. Sam, ang galing mo ron ah. Saan mo natutunan yung mga counter-counter na sinasabi mo? Mabilis na nag-isip si Samuel. Sa napanood ko lang sa YouTube, Sofia. Mahilig kasi ako mag-aral paano gumagana ang mga makina. Sa loob ng 30 minuto, matagumpay na naialis ang truck. Nagpalakpakan ng mga tao sa dapdapan. Ang supervisor na sumigaw kay Samuel kanina ay lumapit at tinapik siya sa balikat. Salamat tol. Kala ko yari na kami sa Boss Benavista namin kapag nagtagal to eh. Napangiti si Samuel ng palihim. Kung alam mo lang, sa isip-isip niya. Nang bumalik sila sa karinderya, tiningnan ni Sofia si Samuel nang may halong paghanga. Alam mo Sam, di ka lang basta construction worker. May potential kang maging malaking tao balang araw. Sayang naman kung dito ka lang sa putikan. Sofia, dito sa putikan nahanap kong pinakamalinaw na tubig. Makahulugang sagot ni Samuel habang iniinom ang sabaw na bigay ng dalaga. Ayoko ng titulong malaking tao. Kung mawawala naman ng gantong sandali kasama ka. Namula si Sofia. Upang itago ang kilig, dinagdagan niya ulit ang toppings sa plato ni Samuel. Kumain ka na nga lang, masyado kang bolero. Ngunit sa gitna ng kanilang biroan, isang lalaking nakasuot ang muling lumitaw sa gilid ng karinderya. Hindi to si Mr. Tanaka kundi ang personal na investigador ng pamilya Benavista. Kinuhanan niya ng litratong masayang pagtatawanan ni Samuel at Sofia. So, dito ka lang pala nagtatago, Samuel. Bulong ng lalaki habang tinitingnan ang litrato sa kanyang kamera. Tingnan natin kung anong sasabihin ng lola mo kapag nalaman niyang ang tagapagmana ng Benavista ay nakikipag-flirt lang sa isang tindera ng karinderya. Ang umaga sa barangay Dapdapan laging maingay, ngunit para kay Samuel ang ingay na ito ay naging kapatapatawad na. Ngunit ang kapayapaang yon ay tila isang bula na biglang pumutok nang makatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang tinatagong telepono. Ang donya ay nasa bansa na. Alam niya ang tungkol sa Dapdapan. Mag-ingat ka, Samuel. Galing yon sa tapat niyang sekretaryo. Si Doña Esmeralda Benavista, ang lola ni Samuel at ang tunay na matriarka ng kanilang imperyo ay hindi kilala sa pagiging maunawain. Para sa matanda, ang dugo ng mga Benavista ay ginto at hindi ito dapat tumahalo sa putik ng kalsada. Sam? Huy, Sam! Kanina ka pa tulala sa sanduka, tawag ni Sofia. Nakasuot ang dalaga ng kanyang paboritong pulang apron at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. May sakit ka ba? Kung pagod ka sa site, maupo ka muna. Eto, minom ka ng mainit na luya. Napatingin si Samuel kay Sofia. Ang simpleng kabutihan nito ang lalong nagpapahirap sa kanya na magsabi ng totoo. Wala to, Sofia. May iniisip lang tungkol sa trabaho. Trabaho na naman. Alam mo, ang buhay parang sabaw lang yan. Kapag masyadong pinapakuluan at tutuyo, relax ka lang. Biro ni Sofia sabay kindat. Ngunit di nagtagal ang biroan. Isang itim na Rolls Royce na tila isang dambuhalang alien sa gitna ng mga tricycle ang dahan-dahan pumasok sa makitid na kalsada ng Dapdapan. Huminto ito sa tapat mismo ng karinderya ni Tia Bibi. Ang lahat napatigil, kahit ang mga asong nasa kalye ay tila natakot tumahol. Bumaba ang isang bodyguard at binuksan ang pinto. Nilawa ang isang matandang babae na balot ng perlas at may tindig na tila ba pag-aari niya ang lupang tinatapakan niya. Si Doña Esmeralda. Lumingon si Samuel. Walang takas. Mabilis siyang yumuko at kumuha ng basahan, nagkunwaring nililinis ng pinakamalayong mesa. Anong dumi ito? Maingat na tanong ng Doña habang nakatingin sa karinderya gamit ang kanyang mamahaling salamin. Dito ba talaga kumakain ng mga tao? Agad na humarap si Sofia, hindi dahil natatakot, kundi dahil likas sa kanya ang maging hospitality queen. Magandang araw po, Lola. Mukhang naliligaw po kayo. Pero dahil nandito na kayo, baka gusto niyo po ng mainit na sabaw? Libre po ang unang mangkok para sa mga senior. Halos mabilaukan si Samuel sa narinig. Tinawag ni Sofia na Lola ang pinakamataas na CEO ng bansa at inalok ng libreng sabaw. Tiningnan ni Doña Esmeralda si Sofia mula ulo hanggang paa. Sabaw?
Sa tingin mo ba, kailangan ko ng sabaw mo, bata? Hinahanap ko ang aking apo. Balita ko, nalululong siya sa masamang impluensya rito. Apo niyo po? Tanong ni Sofia. Lumingon siya sa paligid. Wala naman pong mukhang bilyonaryo dito, Lola. Puro po kami pawisang trabahador dito. Baka po doon sa kabilang subdivision ang hinahanap ninyo. Matalim ang titig ng matanda. Alam ni Samuel anumang oras lilingon ang kanyang lola sa kinaroroonan niya. Upang ilagtas ang sitwasyon, biglang tumayong isa sa mga regular na suki na si Manggardo. Hoy madam, kung wala kayong bibilhin, huwag niyo pong harangan ng daan. Maraming nagugutom na driver na gustong pumarada. Matapang na sabi ni Manggardo. Nandidiring sumakay pabalik ang donya sa kanyang sasakyan. Aalis ako, pero babalik ako. At sisiguraduhin kong ang karinderyang ito ay mawawala sa mapa kung itong sumisira sa plano ko. Nang makaalis ang sasakyan, naiwang tulala si Sofia. Grabe yung matandang yun. Ang ganda sana kaya lang ang pait ng mukha. Parang ang palang di nahugasan. Lumapit si Samuel kay Sofia. Ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Sofia, kung may dumating na bagyo sa buhay mo dahil sa akin, tatakbo ka ba? Natawa si Sofia at hinawakan ng balikat ni Samuel. Sam, reyna ako ng tapdapan. Walang bagyong di kayang tunawin ng mainit kong sabaw. Bakit? May atraso ka ba sa matandang yon? Wala. Pagsasinungaling ni Samuel. Pero sa loob niya, alam niya nagsimula ng orasan. Kailangan niyang protektahan si Sofia. Kahit ang ibig sabihin ay talikuran ng kanyang sariling pangalan. Ang barangay Dapdapan ay karaniwang gumigising sa amoy ng kape at bagong saing na kanin, ngunit ng umagang ito may dalang kakaibang lamig. Hindi ulan kundi ang lamig ng kaba. Tatlong lalaking nakauniforme ng munisipyong nakatayo sa tapat ng karinderya, may hawak na mga dokumentong may tatak na pula. Ipinapasara? Bakit? Ang histerikong tanong ni Tia Baby. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang notice of violation. Zoning violation, ma'am. Ayon sa bagong ordinansa, ang pwesto ninyo ay pasok sa danger zone ng tinatayong Benavista Tower. Kailangan niyong lisanin ang pwesto sa loob ng 48 oras. Paliwanag ng opisyal na di man lang makatingin ng diretsyo kay Sofia. Lumapit si Sofia, ang mukha bakas ang determinasyon sa kabila ng takot. Danger zone? 10 taon na kami dito, wala namang problema eh. Bakit kung kailan malapit nang matapos ang building na yan, sa kanya kami palalayasin? Saan kami kukuha ng ikabubuhay? Sumusunod lang kami sa utos ng nasa taas, Miss Del Valle. Sagot ng opisyal bago mabilis ng lumisan. Sa isang sulok, nakatitig si Samuel sa pulang papel. Alam niya ang istilong ito. Ito ang lagda ng kanyang lola. Ang paggamit ng batas at burok siya para makuha ang gusto. Ang danger zone ay isang imbento lamang para pilitin siyang bumalik sa mansyon at iwan ang dapdapan. Sam, anong gagawin natin? Tanong ni Sofia. Ang boses sa unang pagkakataon ay naging mahina. Dito nakasalali ang pag-aaral ng mga katuwang ko rito. Dito kinukuha ni Tia Baby ang panggamot niya. Hinawakan ni Samuel ang balikat ni Sofia. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Sofia. Hindi pa tapos ang laban. May mga paraan pa para kontrahin yan. Anong magagawa natin? Maliit na tayo, Sam. Sagot ni Sofia habang pilit pinipigilan ang luha. Ang kalaban natin, bilyonaryo, isang pitik lang nila talsik na tayo. Kumulo ang dugo ni Samuel. Minsan, ang maliliit na tao nagpapatumba sa mga higante. Magtiwala ka sa akin? Nang hapong din yon, sa halip bumalik sa construction site, nagtungo si Samuel sa isang tagong internet cafe sa dulo ng barangay. Gamit ang isang luma at mabagal na computer, pumasok siya sa kanyang private cloud server. Nagpadala siya ng isang encrypted na email sa kanyang chief legal officer. I-freeze lahat ng zoning requests para sa Dapdapan project. Mag-file ng temporary restraining order laban sa City Hall sa ngalan ng Benavista Group, citing administrative error sa perimeter mapping. Gawin mo to ngayon din bago matapos ang araw. Paglabas ni Samuel, nakita niya si Sofia nakaupo sa labas ng saradong karinderya. Nagtitimpla ng kape para sa mga trabahador na nakikiramay sa kanila. Kahit gipit ang reyna ng libreng sabaw ay nagbibigay pa rin. Sofia, may magandang balita ako. Sabi ni Samuel paglapit. May nakausap akong kakilala sa munisipyo, isang dating katrabaho. Sabi niya nagkaroon daw ng pagkakamali sa sukat, maaari daw madelay ang pagpapasara. Talaga? Lumiwanag ang mukha ni Sofia. Salamat Sam, hulog ka talaga ng langit. Niyakap ni Sofia si Samuel sa sobrang tuwa. Sa gitna ng yakap na yon, nakaramdam si Samuel ng matinding guilt.
Niligtas niya ang karinderya gamit ang kapangyarihan ng kumpanyang kinamumuhian ni Sofia. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng itim na Rolls Royce na nakaparada sa di kalayuan, nakita ni Doña Esmeralda ang lahat. So, ginagamit mong sarili nating mga abogado laban sa akin, Samuel. Bulong ng matanda. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. Isang bagong plano ang nabubuo sa isip ng Donya. Isang plano na hindi gagamit ng papel, kundi gagamit ng mismong emosyon ni Sofia para itaboy ang kanyang apo. Dahil sa utos ni Samuel sa kanyang mga abogado, pansamantalang natigil ang banta ng pagpapasara sa karinderya. Ngunit sa barangay Dapdapan ang katahimikan ay madalas sudyat ng mas malakas na bagyo. Isang hapon, habang nagliligpit si Sofia ng mga pinagkainan, isang babaeng mukhang sopistikada at nakasuot ng mamahaling blazer ang pumasok. Hindi to si Doña Esmeralda, kundi si Attorney Vanessa Mercado, ang tusong tauhan ng mga Buenavista. Miss Sofia del Valle, bungad nito. Maaari ba tayong mag-usap sa isang pribadong lugar? Dinala ni Sofia ang babae sa likod ng karinderya sa tapat ng punong mangga. Tungkol po ba ito sa zoning permit? Sabi po sa amin na ayos na yun eh. Ngumiti ng matabang ang abogado. Hindi ito tungkol sa permit, Sofia. Tungkol ito sa iyong kinabukasan. Ang kliyente ko may malaking paghanga sa iyong sipag. Gusto nilang bilhin ang pwestong to sa halagang 5 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Sa Dapdapan, ang 5 milyon ay parang panalo na sa loto. 5 milyon? Para sa maliit na karinderyang ito? Bakit? Dahil gusto nilang magtayo rito ng isang foundation. Pagsasinungaling ni Vanessa. Ngunit may isang maliit na kondisyon. Gusto ng kliyente ko na mga taong magtatrabaho dito ay ang mga lehitimong residente lamang. May mga ulat kasi kami na may mga dayo o mga taong may kadudadudang pagkatao na umaaligid sa iyo. Partikular ng lalaki na gangalang Sam. Napakunot ang noo si Fia. Ano pong kinalaman ni Sam dito? Ang kondisyon simple. Tanggapin mo ang pera. Ipagawa mo ang bahay ni Tia Baby. Ipadala mo sa kolehiyo ang mga katuwang mo. Pero kailangan lumayo si Sam sa barangay na to. Kailangan mo siyang paalisin at putulin lahat ng ugnayan sa kanya. Ang mga kliyente ko naniniwalang masamang impluensya siya sa magiging imahe ng foundation. Natigilan si Sofia. Tumingin sa malayo kung saan nakita niya si Samuel, abalang nagbubuhat ng mga hollow blocks para ayusin ang sirang pader ng karinderya. Nakita niya ang pawis nito, ang pagod at ang tapat ng ngiting binigay nito sa kanya kanina. 5 milyon? Bulong ni Sofia. Isipin mo, Sofia, hindi mo na kailangan mag-amoy bawang araw-araw. Magiging tunay kang reyna. Dagdag pa ni Vanessa. Dahan-dahang humarap si Sofia sa abogado. Ang kanyang mukhang dati puno ng kaba na palitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyo po, attorney, sa karinderyang ito natutunan ko na ang pinaka-importanting ingredient sa pagluluto hindi asin o paminta, kundi katapatan, sabi ni Sofia. Si Sam, maaaring wala siyang 5 milyon, pero siyang nagbigay sa akin ng tulong nung walang-wala ako. Siyang nagbigay ng topping sa buhay ko nung matuyo ang sabaw ko. Nilahad ni Sofia ang pinto palabas. Pakisabi sa kliyente nyo, ang puso ni Sofia del Valle at ang karinderya ni Tia Baby, hindi for sale. At lalong di ko ipagpapalit ang isang kaibigang tapat para sa perang galing sa pananakot. Nang makaalis ang abogado, mabilis na lumapit si Samuel. Anong kailangan niya, Sofia? Nakita ko siya lumabas na masama ang loob. Humarap si Sofia kay Samuel at bigla tong niyakap ng mahigpit. Wala yun, Sam. May nag-alok lang ng bulok na karne kaya tinanggihan ko. Napangiti si Samuel pero ang kaba sa kanyang dibdib lalong lumala. Alam niyang ang lola niya ay hindi titigil sa pera lang. Ang susunod na hakbang ng Donya tiyak na mas masakit. Sa loob-loob niya sumusumpa siya. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na saktan ka nila, Sofia. Ang katapatan ni Sofia ay parang matibay na pader. Ngunit alam ni Doña Esmeralda kung paanong gigibain ang kahit anong kuta gamit ang galit ng taong bayan. Isang umaga, nagising ang barangay Dapdapan sa isang balita na mabilis kumalat sa social media at sa mga local tabloids. Isang official statement mula sa Buenavista Group ang nagsasabing, ang konstruksyon ng Buenavista Tower na magbibigay ng mahigit 5,000 trabaho ay pansamantalang ititigil dahil sa legal na panggigipit ng isang maliit na establishmento sa area. Hindi pinangalanan ng karinderya pero alam ng lahat kung sinong tinutukoy.
Sa loob ng ilang oras, ang mga ngiti sa dapdapan napalitan ng matatalim na tingin. Sofia, totoo ba to? Tanong ni Manggardo, ang tricycle driver na dati tagapagtanggol ni Sofia. Sabi sa balita dahil daw sa inyo, mawawalan kami ng trabaho. Paano ng pamilya ko? Ay Manggardo, hindi po totoo yan. Kami nga ang ginigipit nila eh. Paliwanag ni Sofia. Halos nanginginig ang boses. Ngunit hindi nakikinig ang mga tao. Kapag sikmura ng nakataya, madaling makalimot ang tao sa kabutihang natanggap nila. Ang mga trabahador na dati nilulunod ni Sofia sa libreng sabaw, ngayon nagbubulungan sa harap ng kanyang karinderya. Ang arte nyo naman kasi, 5 milyon ang inaalok sa inyo, ayaw nyo pa? Sigaw ng isang laborer. Dahil sa kaimbutan ninyo, lahat kami nga. Sa gitna ng tensyon, dumating si Samuel. Nakita ang kumpol ng mga tao na tila handang sugurin ang karinderya. Agad siyang humarang sa harap ni Sofia. Umalis kayo rito? Sigaw ni Samuel. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng bigat ng isang leader. Hindi niyo ba nakikita? Ginagamit lang kayo ng kumpanya para mag-away-away. Hindi si Sofia ang kalaban ninyo? At sino ka naman? Isang hamak na laborer na kampi sa kanila. Singhal ni Brando na nakikisawsaw sa gulo. Baka ikaw ang nag-uudyok kay Sofia na magmatigas para makakuha kayo ng mas malaking pera. Muntik nang pumatol si Samuel pero hinawakan siya ni Sofia sa braso. Ang mga mata ng dalaga puno na ng luha. Hayaan mo sila, Sam. Kung ang tingin nila sa akin kalaban pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, sige. Pumasok si Sofia sa loob at sinara ang mga bintana ng karinderya. Sa loob ng madilim na kusina, doon siya humagulhol. Si Samuel naman naiwan sa labas, nakatitig sa pulang karatula ng karinderya. Ramdam niya bawat saksak ng guilt sa kanyang puso. Kinuha ni Samuel ang kanyang tinatagong cellphone at tinawagan ng kanyang lola. Itigil mo na to, lola. Malamig na sabi ni Samuel nang sagutin ng tawag. Babalik ka ba sa mansyon, Samuel? Iiwan mo ba ang basurang yan? Sagot ni Doña Esmeralda. Kung hindi mo ititigil ang paninira kay Sofia, sisiguraduhin kung bukas na bukas din, babagsak ang stocks ng Bonavista Group dahil malalaman ang buong mundo. Ang CEO nila ay nagpapanggap na construction worker at ang lola niya nanggigipit ng maliliit na negosyante. Isang pindot ko lang lola, magiging viral tayo. Natahimik ang kabilang linya. Nasisira ng ulo mo dahil sa babaeng yan. Hindi lola, ngayon lang luminaw ang isip ko. Sagot ni Samuel bago pinatay ang tawag. Ngunit paglingon niya nakatayo si Sofia sa may pintuan. Ang kanyang mga matay nanlalakay sa gulat. Hawak niya isang baso ng tubig na sana ibibigay niya kay Samuel. CEO? Mahinang tanong ni Sofia. Samuel Bonavista, ikaw ang may-ari ng building na yon? Nabitawan ni Sofia ang baso, nabagsak sa semento, nabasag sa libo-libong piraso, gaya ng tiwalang binuo nila sa loob ng barangay Dapdapan. Ang tunog ng nabasag na baso ay tila mas malakas pa sa kulog sa pandinig ni Samuel. Ang tubig na tumapon sa semento ay dahan-dahang gumapang, gaya ng katotohanan na hindi niya na kayang bawiin. Sofia, tanging nasabi ni Samuel. Ang kanyang boses na kanina lang ay puno ng otoridad, habang kausap ang kanyang lola ay biglang naging pira-piraso. Si Sofia ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay nanginginig. Ang tingin niya kay Samuel ay nagbago, mula sa paghanga at pagmamahal na palitan to ng pagkalito at matinding sakit. CEO, Samuel Bonavista? Yung bilyonaryong nasa likod ng kumpanyang nagpapahirap sa amin, yun ang totoo mong pangalan? Hayaan mong magpaliwanag ako. Hakbang ni Samuel papalapit, pero mabilis na umatras si Sofia. Magpaliwanag? Na ano? Tawa ni Sofia, isang tawang puno ng pait. Na habang nilulutuan kita ng sabaw, habang nag-aalala ako na baka mapagod ka sa ilalim ng araw, habang umiiyak ako sa harap mo dahil natatakot akong mawalan ng kabuhayan, pinanonood mo lang ako? Pinagtatawanan mo ba ako sa loob-loob mo, Sam? O dapat ba kitang tawaging sir? Hindi kita pinagtawanan? Sigaw ni Samuel, ramdam ang sikip sa kanyang dibdib. Pumunta ako rito dahil pagod ako sa mundo ko. Nahanap ko rito ang kapayapaan, nahanap kita. Nagustuhan ko ang buhay dito dahil sa'yo. Pero hindi itong buhay mo, Samuel. Bulyaw ni Sofia hanggang tuluyan ng umagos ang kanyang mga luha. Para sa'yo, laro lang to. Isang adventure na isang bilyonaryong nababato. Pero para sa amin, buhay namin to.
Yung sabaw na binibigay ko, yung pagod ni Tia Baby, yung takot ng mga kapitbahay ko, totoo lahat yun. Pero lahat ng tungkol sa'yo, mula sa pangalan mo hanggang sa mantsa ng simento sa damit mo, lahat yun, peke. Ang nararamdaman ko sa'yo, hindi peke yun. Mahinang sabi ni Samuel. Paano ko paniniwalaan yan? Tanong ni Sofia. Iniligtas mo ang karinderya gamit ang kapangyarihan mo, pero ikaw din ang dahilan kung bakit kami nanganib. Pinoprotektahan mo ko sa sarili mong pamilya? Anong klaseng kwento yan? Lumapit si Tia Baby dahil sa ingay at nang malaman ang katotohanan, napaupo na lang ang matanda sa silya. Ang buong karinderya na dati puno ng tawanan, binalot ng luksa. Umalis ka na, Samuel, utos ni Sofia. Malamig na ang kanyang boses. Wala nang init na dati nagpapakalma sa bilyonaryo. Sofia, please. Sabi nang umalis ka na, sigaw ni Sofia. Huwag mo na kaming gawing tanga. Bumalik ka na sa tori mo, dun ka sa itaas, kung saan di mo maririnig ang hinaing ng mga taong tulad namin. At ang sabaw na kinain mo, consider it a gift. Regalo ng isang maliit na tao sa isang bininaryong walang mahanap na katotohanan sa sariling buhay niya. Yumuko si Samuel. Alam niyang wala siyang laban sa galit na may basihan. Sa bawat takbang niya palabas ng karinderya ni Tia Baby, tila binabaklas bawat piraso ng kanyang puso. Paglabas niya sa kalsada ng dapdapan, hindi na siya ang Sam na kinagigiliwan ng lahat. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may halong takot at pandidiri. Isang itim na sasakyan ang tuminto sa kanyang tapat, ang kanyang tunay na mundo. Pumasok siya sa loob hindi bilang isang manggagawa, kundi bilang ang bilyonaryong si Samuel Benavista. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita niya sa side mirror si Sofia na nagsisimulang maglinis ng basag na baso. Doon na-realize ni Samuel na basag na ang kanyang maskara, pero kasama nitong nadurog ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay tao. Sa loob ng penthouse office ng Benavista Group sa Makati, ang hangin kasing lamig ng yelo. Nakatayo si Samuel Benavista sa harap ng nabuhalang salamin na dingding, nakatanaw sa abalang lungsod. Nakasuot siya ng isang dekalidad na navy blue suit, maayos ang buhok katulad ng bahid ng semento ang kanyang mga kuko. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nandun pa rin ang imahe ng isang babaeng may pulang apron at ang amoy na nagigisa. Sir, narito po ang quarterly report para sa Dapdapan Project. Mahinang sabi ng kanyang sekretarya. Naka-hold pa rin po ang utos nyo na itigil ang anumang operasyon na makakaapekto sa mga residente. Salamat. Maaari ka nang lumabas. Tugon ni Samuel nang hindi lumilingon. Wala siyang ganang magtrabaho. Ang mga numerong dati nagpapasigla sa kanya ay mukhang mga walang kwentang guhit na lamang ngayon. Sa tuwing uupo siya para kumain sa mamahaling restaurant, hindi niya maiwasang hanapin ang lasa ng sabaw ni Sofia. Lahat ng kinakain niya ay matabang. Lahat ng kausap niya ay parang may suot na maskara. Samantala, sa barangay Dapdapan, sinusubukan ni Sofia ang ibalik ang sigla ng karinderya, ngunit mahirap. Bawat sulok ng kainan, nagpapaalala sa kanya kay Samuel. Ang silyang inuupuan nito, ang basahan na ginamit nito, at ang pader na inayos ito bago ito lumisan. Sofia, anak, kain ka muna. Kanina ka paluto ng luto, hindi ka naman kumakain. Wika ni Tia Baby habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Ayos lang po ako, Tia. Kailangan natin bumawi. Marami pa tayong utang na kailangan ayusin ng permit. Pilit ng itin ni Sofia. Pero ang mga matay walang ningning. Ang barangay Dapdapan unti-unti na ring nagbabago. Bagamat wala na ang banta ng pagpapasara, ang presensya ng Bonavista Tower patuloy na lumalaki. Ngunit may napansin ng mga tao. Isang malaking billboard ang itinaas sa tapat ng construction site. Hindi ito tungkol sa kondo o sa bagong mall. Nakasulat doon sa malalaking letra, Proyektong Dapdapan, Pagkakaisa at Kabuhayan. Walang pamilyang maiiwan, walang pangarap na gigibain. Isang gabi habang nagliligpit si Sofia, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng karinderya. Nagbaba ang mga lalaki ng mga bagong kagamitan, industrial stoves, malalaking freezer at mga sako-sako na dekalidad na bigas at sangkap. Ano to? Wala kaming in-order na ganito, sabi ni Sofia, nagtataka. Bayad na po lahat to, miss. Galing po sa Benavista Foundation. Sabi po ng donor, ito raw po ay para sa hinaharap ng Dapdapan.
Paliwanag ng driver bago nag-abot na isang maliit na sobre. Binuksan ni Sofia ang sobre. Walang pera sa loob. Wala ring mahabang sulat. Isa lang tong piraso ng papel na may sulat kamay ni Samuel. Ang sabaw ay laging dapat mainit. Gaya ng puso mong hindi napapagod magmahal. Hindi ito suhol kundi pagkikita sa kung sino ka talaga. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad pero sana wag mong hahayaang mamatay ang apoy sa kusina mo dahil lang sa pagkakamali mo. Napaupo si Sofia at naluha. Galit siya kay Samuel. Oo, galit siya sa pagsisinungaling nito. Pero sa bawat gamit na nasa harap niya, nakikita niya ang lalaking nakita niya sa putikan. Ang lalaking marunong tumingin sa ibaba kahit nasa itaas na siya. Hindi niya alam kung tatanggapin niya ang mga ito o itatapon. Ngunit tinignan niya si Tia Baby at ang katuwang niya sa karinderya. Bakas ang tuwa sa mukha dahil sa bagong pag-asa. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatanggap si Samuel ng mensahe mula sa kanyang tauhan. Tinanggap po nila ang mga gamit, sir. Napahinga ng malalim si Samuel. Yon ang unang pagkakataon nang umiti siya sa loob ng isang linggo. Alam niya na malayo na ang lalakbay niya para makuhang muli ang tiwala ni Sofia, pero handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal kumulo ang sabaw ng tadhana. Naging abala ang barangay Dapdapan sa mga nakarang araw dahil sa mga bagong kagamitang pinadala ni Samuel. Mas lalong lumakas ang karinderya ni Tia Baby. Tinanggap to ni Sofia, hindi dahil sa pagkasilaw sa material na bagay, kundi dahil kailangan ng kanyang komunidad ang pag-asang dala nito. Ngunit sa bawat paggamit niya ng bagong stove, ang init na nararamdaman niya ay hindi lamang galing sa apoy, kundi sa alaala ng lalaking nagbigay nito. Isang Sabado, nagkaroon ng malawakang feeding program ang barangay para sa mga bata at matatanda. Ito ang unang pagkakataon ng Buena Vista Foundation ay direktang nakipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Sofia, may darating daw ng mga voluntaryo mula sa kumpanya. Ulat ni Tia Baby habang naghihiwa ng mga gulay. Sana naman hindi sila yung mga mata pobre na tulad ng abogado nung nakaraan. Huwag yun na lang pansinin, Tia. Basta ang mahalaga, mapakain muna natin ang mga bata. Sagot ni Sofia. Pagamat ang kanyang mga mata hindi mapakali sa pagtingin sa kanto. 10:00 ng umaga nang dumating ang puting van. Bumaba ang mga staff na naka-t-shirt ng foundation, ngunit ang huling bumaba ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Sofia. Si Samuel, nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, gaya ng suot niya ng gabing nagsayaw sila sa ilalim ng mga banderitas. Wala ang kanyang mga bodyguard, wala ang kanyang mamahaling relo. Lumapit siya sa karinderya ng may pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo rito, Sir Samuel? Tanong ni Sofia. Ang paggamit niya ng sir ay tila isang pader na itinatayo niya sa pagitan nila. Nandito ako bilang voluntaryo, Sofia, hindi bilang CEO. Mahinang sagot ni Samuel. Kailangan niyo raw na magluluto ng malaking talyasin ng sopas. Sanay naman ako sa mabigat na trabaho, hindi ba? Hindi sumagot si Sofia pero inabot niya ang isang apron kay Samuel. Sa loob ng sumunod na 3 oras, nagtrabaho sila ng magkatabi. Walang gaanong salitaan, puro sulyapan lang. Nakita ni Sofia na sa kabila ng yaman nito, hindi nakalimutan ni Samuel kung paano humawak ng sandok at kung paano makipagbiroan sa mga bata. Ang Sam na minahal niya, nandun pa rin sa ilalim ng titulong Samuel Bonavista. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsasalin ng mainit na sopas, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa hindi kalayuan. Sa loob nito nanonood si Doña Esmeralda, ang kanyang mukha kasing tigas ng bato. Masyado nagiging malambot si Samuel, bulong ng matanda sa kanyang assistant. Kung hindi ko siya makukuha sa takot, kukunin ko siya sa obligasyon. Bumaba ang Donya. Ngunit hindi siya lumapit kay Samuel. Sa halip, pumasok siya sa loob ng karinderya kung saan mag-isang nag-aayos si Tia Baby. Magkano? Direktang tanong ni Doña Esmeralda sa matanda. Anong magkano, madam? Gulat na tanong ni Tia Baby. Magkano para lisanin yung lugar na to at isamang iyong pamangkin sa malayo? May lupain ako sa probinsya, may bahay. Sapat na puhunan para di na kayo mag-amoy patis kailanman. Iwan yung apo ko. Sinisira niyong kanyang kinabukasan?
Eksaktong pumasok si Sofia at Samuel sa loob nang marinig nila ang huling pangungusap. Lola, tama na! Sigaw ni Samuel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mo kong sigawan, Samuel. Ginagawa ko ito para sa pamilya. Paling ng matanda sa kanya. At ikaw, babae. Turo niya kay Sofia. Kung talagang mahal mo ang apo ko, pakakawalan mo siya. Hindi mo ba nakikita? Dahil sa'yo nagpapakalibrer siya. Dahil sa'yo, kinalilimutan niya ang responsibilidad niya sa libo-libong empleyado ng Buena Vista Group. Ang pag-ibig mo ay isang kadena na humihila sa kanya pababa. Natahimik ang buong karinderya. Tumingin si Sofia kay Samuel, pagkatapos ay sa matandang Donya. Ramdam niya ang sakit, hindi dahil sa pangiinsulto, kundi dahil sa katotohanang may punto ang matanda. Magkaiba sila ng mundo. Hindi po ako kadena, madam. Mahinahong sabi ni Sofia. Bagamat may luha sa kanyang mga mata. Pero tama po kayo. Hindi po nararapat si Samuel sa isang karinderya. Sofia, huwag kang makinig sa kanya. Subok ni Samuel, pero pinigilan siya ni Sofia. Sam, bumalik ka na sa tori mo, sabi ni Sofia. Hindi dahil sinasabi niya, kundi dahil doon ka talaga kailangan. Pero tandaan mo to, madam. Ang pagiging bilyonaryo niya ay walang kwenta kung di niya alam ang lasa ng hirap. At dito sa dapdapan natutunan niya yon. Yan ang kayamanang di mo kayang ibigay sa kanya. Tumalikod si Sofia at lumabas ng karinderya. Iniwan ang maglola sa loob ng kanyang maliit na mundo. Matapos ang mainit na sagupaan ni Sofia at Doña Esmeralda, bumigat ang atmosfera sa barangay Dapdapan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, si Tia Baby ay tila nga ba tulala habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng mga Bonavista. Tia, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po sa gulo kanina. Alalang tanong ni Sofia habang nililigpit ang mga baso. Hindi sumagot si Tia Baby. Sa halip, pumasok to sa kanyang silid at lumabas bitbit ng isang lumang kahon ng biskwit na puno ng mga kupas na papel. Doon, sa ilalim ng mga lumang litrato, may isang dokumentong halos hindi na mabasa, isang titulo ng lupa at isang sulat kamay na resibo mula pa noong dekada 70. Sofia anak, may dapat kang malaman? Pabulong na sabi ni Tia Baby. Ang lupang kinilalagyan ng Bonavista Tower ngayon, hindi lang basta binili ng mga Bonavista. Noon pa man, ang pamilya natin at ang pamilya ni Samuel ay magkakilala na. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang lolo ni Samuel at ang tatay ko. Ang lolo mo ay magkasosyo sa isang maliit na hardware shop noon. Pero nung nagkasakit ang lolo mo, nalinlang siya ng mga Bonavista. Pinapirma siya sa mga papel na akala niya tulong pinansyal. Pero yun pala'y pagsuko ng lahat ng kanyang parte ng negosyo at ng lupa. Itinapon kami sa kalsada at doon nagsimula ang paghihirap natin. Sakto, bumalik naman si Samuel sa karinderya para humingi ng tawad nang marinig niya ang huling bahagi ng kwento. Napako siya sa kinatatayuan. Ang imperyong pinagmamalaki ng kanyang lola ay tinayo pala sa pundasyon ng panlilinlang sa mga taong tinatawag nilang basura. Totoo ba to, Tia Baby? Mahinang tanong na Samuel. Inabot ni Tia Baby ang lumang resibo. Ito ang patunay, Samuel. Ang lolo mo ang pumirma rito. Ang dapdapan hindi lang basta barangay para sa amin. Ito ang huling piraso ng lupang naiwan sa pamilya Del Valle na hindi niyo nakuha. Tumingin si Sofia kay Samuel. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pait. Kaya pala gano'n na lang ang gigil ng lola mo na paalisin kami rito. Hindi dahil sa zoning violation, kundi dahil natatakot siyang lumabas ang katotohanan na magnanakaw ang mga Bonavista. Sofia, wala akong alam dito. Sumusumpa ako. Nangangatog ang boses ni Samuel. Ramdam ang bigat ng kasalanan ng kanyang mga ninuno. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng lolo mo, Samuel. Sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng pait. Pero ang yaman na tinatamasa mo ngayon ay galing sa luha ng pamilya ko. Paano mo pa magagawang tumingin sa amin ng diretsyo? Hindi nakapagsalita si Samuel. Tumalikod siya, mabilis na lumisan. Ngunit hindi siya bumalik sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa mansyon ng kanyang lola. Dinatnan niya si Doña Esmeralda, kampanting umiinom ng tsaa. Lola, bakit di mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga Del Valle?
Diretsong tanong ni Samuel habang nilalapag ang kopya ng mga lumang resibo sa mesa. Nabitawan ng Donya ang kanyang tasa. Saan mo nakuha yan? Basura na yan, Samuel. Tapos na ang kwentong yan? Hindi pa to tapos, Lola. Malamig na sabi ni Samuel. Ang bawat sentimong kikitain ng Buenavista Tower may bahid ng nakaw. At kung ayaw mong mabulgar ito sa media at sa korte, ibibigay mo sa akin ang buong pamamahala sa Dapdapan Project. Walang kondisyon, walang pakialam. Anong gagawin mo? Tanong ng Donya ng may kaba. Ngumiti si Samuel, isang ngiting hindi nakikita ang saya kundi hustisya. Ibabayad kong utang natin. Gamit ang paraang hindi mo kailanman maiisip. Lumipas ang isang linggo na di nagpakita si Samuel sa barangay Dapdapan. Para kay Sofia ang bawat araw ay parang isang taon. Bagamat abala sa karinderya, hindi niya maiwasang sulyapan ng tinatayong building. Sa isip niya ang turing yon ay simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanyang pamilya. Isang umaga nabulabog ang buong barangay nang dumating ang isang pangkat ng mga surveyor, arkitekto at mga legal team ng Buenavista Group. Ngunit sa pagkakataong to wala silang dalang notice of violation. Sa halip, nagtayo sila ng isang malaking entablado sa gitna ng basketball court. Sofia anak, tingnan mo, si Samuel nandoon uli. Tawag ni Tia Baby. Lumabas si Sofia, suot ng kanyang apron at nakita si Samuel na nakatayo sa entablado. Ngunit di siya nakasuit, naka-t-shirt lang na may tatak na Dapdapan Rising. Mga kababayan sa barangay Dapdapan, simula ni Samuel sa mikropono. Nandito ako hindi para humingi ng tawad sa pamamagitan ng salita lang, kundi para itama ang mali ng kasaysayan. Ang pamilya Buenavista ay may malaking utang sa pamilya Del Valle at sa komunidad na ito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Nilantad ni Samuel ang isang blueprint. Ang Buenavista Tower ay hindi na itutuloy bilang isang pribadong kondo. Ito ay magiging the Del Valle Square. Ang unang 3 palapag magiging isang world-class food hub kung saan bawat pamilya dito sa Dapdapan magkakaroon ng pwesto ng walang bayad. At ang karinderya ni Tia Baby, ito ang magiging flagship restaurant na magtuturo sa lahat ng tunay na lasa ng pagmamahal. Hindi makapaniwala si Sofia. Ang lupang dati gustong kunin sa kanila ay binabalik na ngayon bilang isang pagkakataon. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Samuel habang nakatingin ng diretso kay Sofia. Ang bawat residente ng Dapdapan magiging shareholder ng development na ito. Ang yaman na ninakaw noon ibinabalik ko ngayon na may kasamang interes. Ang interes ng isang bagong simula. Matapos ang anunsyo, bumaba si Samuel sa entablado at lumakad patungo kay Sofia. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya. Tumigil siya sa harap ng dalaga. May dalang isang maliit na mangkok ng sabaw na siya mismo ang nagluto sa side kanina. Sofia, alam kong ang 5 milyon o ang buong building ay hindi makakabayad sa pagsisinungaling ko. Mahinang sabi ni Samuel. Pero sana tanggapin mo to. Hindi to galing sa CEO ng Buenavista. Galing to kay Sam, ang lalaking natutong maging tao dahil sa'yo. Tinignan ni Sofia ang sabaw. Pagkatapos ay ang mukha ni Samuel. Nakita niya ang pagod, ang kaba, at ang tapat na pagsisisi sa mga mata ng bilyonaryo. Alam mo, Sam, panimula ni Sofia, ang boses bahagyang nanginginig. Ang hirap mong intindihin. Akala ko ba bilyonaryo ka? Bakit ang dumi mo pa rin sa paningin ko? Natawa ng bahagya si Samuel. Kasi kahit anong yaman ko, ang gusto ko lang naman ay maging extra topping sa buhay mo. Dahan-dahang kinuha ni Sofia ang mangkok. Humigop ng kaunti at ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. Kulang sa asin, pero ayos na rin, pwedeng pagtsagaan. Nagiyawa ng mga tao sa Dapdapan. Sa gitna ng putikan at nandambuhalang bakal na istruktura, tila sumikat na isang bagong uri ng araw. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, alam ni Samuel na may isa pang kailangang ayusin. Ang kanyang lola na ngayon nagluluto rin ng sariling ganti. Dumating ang araw na pinakahintay ng barangay Dapdapan, ang pagbubukas ng the Del Valle Square. Ang dating maalikabok at madilim na kanto, nagliwanag sa mahukulay na ilaw at modernong arkitektura na hinaluan ng disenyong Pilipino. Sa gitna ng main entrance, nakapaskil ang isang malaking gintong marker. Para sa mga nangarap sa gitna ng hirap. Si Sofia di na lang basta tindera ngayon. Siyang tumatayong manager ng buong food hub, suot ng isang eleganteng modern Filipiniana.
Ngunit kahit mukhang alta ang kanyang mga kamay, abala pa rin sa pag-aayos ng mga mangkok. Sofia, nakahanda ng VIP table. Darating ang mga investors at ang press. Ulat ni Samuel na mukhang napakakisig sa kanyang charcoal gray suit. Lumapit siya kay Sofia. Inayos ang hibla ng buhok na humarang sa mukha nito. Kinakabahan ka ba? Sobra, Sam. Mula sa pagbebenta ng sabaw sa kalsada, ngayon nasa loob na tayo ng aircon. Baka magising na lang ako, panaginip lang palang lahat. Sagot ni Sofia. Ngunit ang panaginip biglang naging bangungot nang pumasok si Doña Esmeralda, kasama ng ilang mamamahayag. Hindi siya mukhang galit, sa halip may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Napakahusay na proyekto, Samuel. Ngunit bago tayo magdiwang, kailangan nating linawin ang legalidad ng bawat isa rito, lalo na ang iyong kinakasama. Lumingon ang mga kamera kay Sofia. May mga dokumento ko rito na nagpapatunay na ang isang Sofia Del Valle ay hindi tunay na pamangkin ni Baby Del Valle. Siya ay isang batang iniwan lang sa pintuan ng karinderya. Wala siyang lehitimong apelido at dahil doon wala siyang karapatang humawak ng anumang share sa kumpanyang ito. Natahimik ang paligid. Napatingin ng mga residente kay Sofia. Si Tia Baby napahawak sa kanyang dibdib. Madam, bakit niyo ginagawa ito? Gusto ko lang malaman ng lahat na ang reyna ninyo ay isang impostor. Isang pulubing walang pinagmulan. Matalim na sabi ni Doña Esmeralda. Naramdaman ni Sofia ang panghihina ng mga tuhod. Ang sekretong matagal nang tinago ni Tia Baby para protektahan siya ay inilantad sa pinakamalupit na paraan. Napayoko si Sofia, handa nang tumakbo palayo. Ngunit bago pa siya makahakbang, hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay sa harap ng lahat ng kamera. Lola, sapat na, sabi ni Samuel, ang boses kasing talim ng kidlat. Kung iniisip niyong ang dugo at apelidong nagbibigay karapatan sa isang tao, nagkakamali kayo. Maaaring hindi nga Del Valle ang biological na pangalan ni Sofia, pero siyang nagbigay dangal sa pangalang yan. Humarap si Samuel sa mga press. Sa araw na to, hindi lang share ang binibigay ko kay Sofia, iniaalay ko sa kanya buong pagkatao ko. Dahan-dahan lumuhod si Samuel sa harap ni Sofia. Kinuhang isang sengseng na may disenyong tila patak ng tubig, simbolo ng sabaw na naging simula ng kanilang lahat. Sofia Del Valle, anumang nakaraan mo, anumang sabihin ng mundo tungkol sa pinagmulan mo, sa mata ko ikaw ang pinakamayamang babae dahil sa laki ng puso mo. Will you marry me and be the real queen of the Bonavista Group? Napasinghap ang lahat. Ang planong pagsabog ni Doña Esmeralda ay naging background music na lamang sa isang alok ng kasal na yumanig sa buong bansa. Naiyak si Sofia, di dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig na nagtatanggol sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang lola-lolahan na si Tia Baby na tumango ng may ngiti. Tiningnan niya ang mga residente ng dapdapan na nagsisigawan ng, "Oo na yan!" Sam, bulong ni Sofia. Kahit wala akong apelido, handa ka bang kumain ng sabaw ko habang buhay? Kahit pa may lason yan, kakainin ko, biro ni Samuel. Oo, Samuel. Oo. Ang barangay dapdapan ay hindi pa nakakita ng gantong uri ng pagdiriwang. Ang kalsadang dati puno ng putik at nilatagan ng red carpet gawa sa hinabing banig. Walang malaking katedral, walang eksklusibong hotel. Sa hiling ni Sofia, ang kasal ay gaganapin sa mismong tapat ng Del Valle Square, sa ilalim ng naglalakihang puno ng mangga na saksi sa kanilang simula. Ang kasal ni Sofia at Samuel ay naging top trending sa social media. Mula sa mga sikat na influencer hanggang sa mga ordinaryong manggagawa, lahat nakatutok sa kasal ng bayan. Bumukas ang pinto ng square at lumabas si Sofia. Di siya nakasuot ng gown galing Paris. Ang kanyang suot ay isang obra maestra ni Tia Baby. Isang puting ternong may borda ng mga butil ng palay at bulaklak ng dapdapan. Sa kanyang kamay, hindi mamahaling bouquet ang hawak niya, kundi mga sariwang sampagitang kinitil sa bakuran. Naglakad siya tungo sa altar kung saan naghihintay si Samuel. Ang bilyonaryo hindi mapigilan ng pag-iyak. Sa tabi nito, isang upuan ang nananatiling bakante, ngunit may nakalagay na isang pirasong perlas. Isang huling regalo mula kay Doña Esmeralda na sa wakas natutong yumuko sa tadhana at tagpa siyang mamuhay ng tahimik sa ibang bansa matapos mapagtanto ang pagkatalo. Na magkaharap ang dalawa, tila huminto ang mundo. Sa harap ng Diyos at ng buong dapdapan, simula ni Samuel ang kanyang boses puno ng emosyon.
Pinapangako ko, Sofia, na hindi ka na muling kakapusin sa sabaw. Pinapangako kong bawat patak ng pawis mo'y gagawin nating ginto. Nung una kitang makita bilang isang construction worker, akala ko ako ang magliligtas sa'yo. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa isang buhay na walang lasa. Nangiti si Sofia sa gitna ng mga luha. Samuel, bilyonaryo ka man o laborer na laging umuutang ng ulam, ikaw lang ang lalaking papayagan kong bigyan ng extra toppings habang buhay. Salamat dahil pinili mong bumaba sa tori mo para samahan ako sa karinderya. Ngayon ang mundo natin iisa na. I pronounce you husband and wife, anunsyo ng pari. Ang halik na sumunod sinabayan ng hiyawan ng buong barangay, ngunit ang selebrasyon hindi nagtapos sa sayawan. Matapos ang seremonya, nagpalit ang dalawa ng mas komportabling damit. Sa halip umupo sa isang mataas na mesa, kumuha sina Sofia at Samuel ng malalaking sandok. O Manggardo, itong sopas, mainit-init pa. Sigaw ni Sofia habang nagsisilbi sa mga bata. Sir Sam, yung toppings ko ha? Biro ng isang laborer. Tumawa si Samuel at nilunod sa kanila ang plato ng manggagawa. Walang problema, libre toppings sa mga taong marunong magmahal. Ang Del Valle Square naging simbolo ng bagong pag-asa. Ang karinderya ni Tita Baby ay naging isang tanyag na kainan kung saan ang mga mayayaman at mahihirap ay magkatabing kumakain sa isang mesa. Walang titulo ng lupa, walang diskriminasyon dahil doon lahat ay VIP. Habang papalubog ang araw, naupo ang mag-asawa sa rooftop ng square. Tanaw ang buong dapdapan na ngay maliwanag at masaya. Inihilig ni Sofia ang ulo sa balikat ni Samuel. Sinong mag-aakala ng isang mangkok ng libreng sabaw ang magdadala sa atin dito? Bulong ni Sofia. Niyakap siya na mahigpit ni Samuel. Sabi ko naman sa'yo, Sofia, ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa pera o titulo, kundi sa kabutihang nagmumula sa puso. At ang puso mo ang pinakamahalagang pag-aari ko. Sa gabing yon, di lang isang kwento ng pag-ibig ang natapos. Isang alamat ang sinilang sa barangay Dapdapan. Ang alamat ni Inday, libreng sabaw at ng kanyang bilyonaryong manggagawa. Isang kwentong magpapatunay na sa tamang timpla ng tiyaga, katapatan at pag-ibig, lahat tayo po pwedeng magkaroon ng happy ending. 5 taon nang lumipas. Hindi na lang isang simpleng karinderya ang Del Valle Square. Ito na ngayon ang sentro ng social entrepreneurship sa bansa. Ngunit sa kabila ng makabagong teknolohiya at lumalaking negosyo, may isang bagay na hindi nagbago. Ang amoy ng nagigisa tuwing alas 6 ng umaga. Sa gitna ng kusina, isang 5 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Gabriel ang seryosong nakatingin sa isang malaking talyasi. Mama, bakit laging kailangan puno ang mangkok? Tanong ng bata habang nakatingin kay Sofia. Ngumiti si Sofia na ngayon lalong nagningning ang ganda. Dahil sa pamilya natin, Gabriel, hindi tayo nagbibigay ng sapat lang. Nagbibigay tayo ng higit pa dahil hindi natin alam gaano kabigat ang dinadala ng taong nasa harap natin. Parang si Papa? Turo ng bata sa isang lalaking kakapasok lang sa pintuan. Si Samuel galing sa site ng isang paaralan na pinatayo nila sa probinsya. Wala na siyang suot na suit, naka-t-shirt lang at may bitbit na basket na mga sariwang gulay. Agad niyang binuhat ang anak, hinalikan si Sofia sa noo. Ang daming suki sa labas, Sofia. Hinahanap ang reyna ng libreng sabaw. Biro ni Samuel. Nako, Samuel Benavista, kahit CEO ka na ng buong kumpanya, hindi ka pa rin tumitigil sa pag-uwi ng putik sa bahay. Tawa ni Sofia habang inaayos ang kulyar ng asawa. Sabi ko naman sa'yo mas komportable ako sa putikan basta't ikaw ang kasama ko, sagot ni Samuel. Sa labas ng square, makikita ang mga dating tambay ng dapdapan na ngayon mga empleyado at manager na. Si Mang Gardo ay may sarili ng fleet ng eco-friendly tricycles at si Tia Baby masayang nagtuturo sa Del Valle Culinary School para sa mga kabataang walang pambayad ng matrikula. Habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw mula sa balkonahe ng kanilang tahanan sa itaas ng hub, na-realize ni Sofia at Samuel na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatayo ng pinakamataas na building, kundi ang pagpapanatiling nakatapak ang mga paa sa lupa habang ang puso'y abot langit ang pagmamahal. Ang kwento ni Sofia Del Valle at Samuel Benavista ay isang paalala ng ating pagkatao ay hindi nasusukat sa kapal ng ating pitaka o sa titulong nakadikit sa ating pangalan. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit may kapangyarihan tayo na itama ang mga mali sa kasalukuyan.
Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ginagamit para mang-api, kundi para magsilbing tulay para sa mga taong nasa ibaba. Sa huli, ang buhay ay parang isang mangkok ng sabaw. Maaring mainit, maaring may alat, pero hanggat may pagmamahal na nakahalo rito, laging sulit ang bawat higop. Sana'y nagustuhan mo ang ating kwento. Hanggang sa muli po, maraming salamat.